Ang mga kasong pagpatay, lalo na kung ang biktima at ang suspect ay may ugnayan o relasyon, nakukonsidera itong crime of passion. Isang sitwasyon kung saan bugso ng damdamin ang naging rason kaya nangyari ang krimen. Maaaring may pundasyon na ito, matagal na nagkakaproblema, o pwede rin naman nagkaroon ng biglang pagtatalo kaya nagkainitan. Ngayong may tinuturo ng suspect sa pagkamatay ng sikat na modelo sa Hong Kong na si Abby Joy Tin Fung. Masasabi ba na ito ay isang krimen na dala na kapusukan ng emosyon? Kaya ba karumal-dumal ang kanya sinapit? At sino ba si Abby Joy? At ano ba ang tunay na nangyari sa kanya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Galing si Abby Choi sa isang mayamang angkan sa Hong Kong, isang sikat na modelo at social media influencer. Mula na lumabas ang balita ng pagkamatay niya, naging laman na ito ng mga pahayagan ng internet at sa lahat na lang ng media outlet. Sa umpisa ay hindi pinangalanan ng Hong Kong Police Force na si Choi ang biktima. Pero ang Hong Kong English newspaper na South China Morning Post naman ang nagbunyag kung sino ang biktima. Ang Associated Press at ang news website na HKO1 ay walang preno din sa kanilang mga balita. Kaya kahit kailangan pa nila ng panahon para mag-imbestiga, wala na nagawa ang kapulisan. 2 araw bago nahanap ang kanyang chop-chop na katawan, inireport ng pamilya ng dati niyang asawa na si Alex Kwong ang kanyang pagkawala. Di umano ay susunduin na itong anak nilang babae na 8 years old, pero hindi na ito dumating. Nangyari ito noong February 22, 2023. May nakapagbigay na impormasyon sa kapulisan na nagdala sa kanila sa isang apartment sa Tai Po Village, isang lugar sa labasan ng syudad. Sa apartment na iniimbestigahan nila ay nahanap nilang ID, maliit na bag at ang credit card ni Abby. At nang halugugin ng kapulisan ang buong lugar ay una nila nahanap ang 2 binti na nakasilid sa loob ng ref. Nahanap din nila sa loob ng apartment ang isang martilyo, face shield, black na raincoat, 2 chopping board, electric saw, meat grinder at isang kaldero ng sinabawang gulay na may sahog pa na mga parte ng katawan ng tao. Ang sabi ni Hong Kong Police Superintendent Alan Chung, may mga binigay na mga mali-maling impormasyon ang pamilya ni Alex Kwong sa kanila, kaya nalihis ng konti ang investigasyon. Iba kasi ang binigay na impormasyon sa mga pulis tungkol sa lugar na huli siya nakita. Mas tumindi ang hinala ng mga investigador na may kinalaman ng pamilya Kwong nang malaman ng mga pulis na si Ginoong Kwong ang nagrenta sa apartment kung saan nahanap ang mga parte ng katawan ni Mrs. Choi. May mga gamit din na pinagtatapon ng mga suspect noong February 22 bago pa nalaman ng mga kapulisan ang nangyaring krimen. Hindi namin alam kung may kasama bang ibang parte ng katawan ng biktima ang natapon. Pahayag pa ng Police Superintendent. Matapos suriin ang lahat ng nahanap sa apartment sa Tai Po, sina Kao Kwong, ang dating father-in-law ni Abby, si Xiong Yung Lee, mother-in-law ni Abby, Anthony Kong Kit Kwong, brother-in-law, Alex Kong Chi Kwong, dating asawa ni Abby, at si Nang Chi Wing, ang karelasyon ni Kao Kwong, ay sinampahan na ng mga kasong murder. Ayon sa mga balitang umiikot sa media, ang ama ng dati niyang asawa na si Kao Kwong ang mastermind ng pagpatay kay Abby. Napag-alaman ng kapulisan na ang apartment kung saan nahanap ang putol-putol na katawan ng biktima ay nirentahan ng dating biyanan nito, 1 buwan bago nangyari ang krimen. Pero ano ang posibleng dahilan kung bakit nila nagawa ito sa modelo? Si Abby ang pinanganak na mas nakakaangat sa buhay at hindi ang dati niyang asawa. Nagkakilala sila ni Alex nung bata-bata pa ito at nagpakasal noong 18 years old pa lang siya. Nagkaanak sila ng 2 pero hindi rin nagtagal ang pagsasama nila dahil di umano sa katamaran ni Alex. Pero kahit nag-grant ang divorce ng 2, hindi naman tinalikuran ni Abby ang pamilya ng dating asawa. Binilhan niya pa ng apartment ang magulang ni Alex at ang kapatid nito na si Anthony ay patuloy niya pa rin kasama bilang personal driver nito. Maging si Anthony ay binigyan niya rin ng sarili matitirhan.
Hindi niya tinuturing na ibang tao ang pamilya ng dating asawa. Nitong huli ay may mga pag-aari si Abby na gusto niyang gamitin, kaso ginagamit ng pamilya ng dating niyang asawa. Kaya nang malaman ito ng dating asawa niya, hindi ito kinatuwa ng pamilya ng dating asawa niya. Pero may isang malapit na kaibigan si Abby na ang pangalan ay Miss Pau. Siya ang nagsabi na nagalit talaga ang dating biyanan ni Abby nang sabihin niyang gusto niyang ibenta ang apartment. Pinagbantaan pa nga siya na kung ibebenta niya ang bahay sa Cadore Hill na wala silang malilipatan, papatayin niya talaga si Abby. Hindi naman nagtaka ang makakilala ng pamilya sa narinig ng pagbabanta ng dating pulis. Hindi ganong kabuti ang kanyang reputasyon. Dati siyang pulis sa Mongkok Police Station bilang sarhento ng ilang taon. Pero noong 2005 ay nasabi siya sa isang kontrobersya. May isang babaeng 37 years old noon ang tinulungan isang social worker para makapagsampa ng kasong rape laban kay Kwong. Di umano ay inabuso siya nito at gusto niya itong maparusahan. Nagkakilala daw sila ng biktima dahil sa isang imbestigasyon na pinangunahan ni Kwong. Doon niya nakuha ang numero ng babae. Sabi pa ng babae, paulit-ulit niya ako tinatawagan sa trabaho pero hindi naman ako nagduda sa kanya dahil isa naman siyang pulis. Naaresto si Kwong pero hindi talaga dininig ang kaso ng formal. Nakapagpiyansa pa ito at sa parehong taon nag-resign siya sa kanyang trabaho. Nang magkakilala sina Alex at Abby, umangat ang buhay nilang pamilya. At kahit nagkahiwalay na sila, ay hindi pa rin nagtatrabaho ang dating asawa na biktima at namuhay sa allowance ay binibigay sa kanya para sa mga anak nila. Ang nakakamangha na pag-alaman na isang wanted na tao din pala itong si Alex. Noong 2015, nasali ito sa isang kaso na panloloko. Gumamit di umano ito ng isang dating app na sikat sa mga homosexual men at may nakilalang 4 na kalalakihan na naloko niya at nakuha na ng ginto na nagkakahalaga ng halos 5 million Hong Kong dollars. May inilabas din na warrant para sa kanya pero hindi naman ito naaresto. Si Anthony Kong Kit Kwong naman, ang kapatid ni Alex, ay meron din problema sa pera. May ilang kaso rin na isang palaban dito. Pero ang suliranin ni Anthony ay kakulangan lamang ng pera para sa kanyang pamilya. Kaya lumapit sila kay Abby para humingi ng tulong. Hindi naman tumanging tumulong si Abby at ginawa niya itong personal driver at tinulungan niya pang itong magkanegosyo. Ang lahat sa kanila ay may kanya-kanyang rason kung bakit nanaisin nilang mawala si Abby. Ang nanay nilang si Xiong Yung Lee ang tanging walang rason o galit kay Abby. Pero inaresto pa rin ito dahil itinago niya sa batas ang kanyang nalalaman. Wala rin itong criminal record, maliban na lang sa pagdedeklara nitong bankrupt noong 2016. Kung susumahin ang mga nakalap na impormasyon, pera lang talaga ang dahilan kung bakit nagawa ng mga sospek ang karumal-dumal na krimen. Dahil nasanay sa marangyang buhay at natatakot na mawala ang ginhawa na nakasanayan nila. Nangako naman daw si Abby nung sinabi nito sa kanila na ililipat sila sa ibang bahay. Pero sadyang ikinagalit ito ng tatay ni Alex. Wala naman silang dapat ireklamo kay Abby dahil sinuportahan sila nito kahit legal na silang hiwalay ng kanyang dating asawa. Halos 4 na taon lamang sila nagsama bago nag-file ng divorce si Abby. Ang pangalawa nitong asawa na si Chris Tam ay hindi nang himasok sa patuloy niyang pagsuporta sa dating pamilya ng asawa nito. Napangasawa ni Abby ang anak ng founder ng chain of restaurant sa Hong Kong na Tam Jai Yunnan Mikshan. Ang bagong biyanan nito si Tam Chuk Wan ay malapit di umano kay Abby dahil sa kabaitan nito. Maging ang asawa nito ay walang maipipinta sa asawa ni Tam dahil napakabait nito. Pero nung nalaman na ng asawa ni Abby ang nangyari sa kanya, nagsabi ito na kukunin niya ang mga anak ni Abby at siya na ang magpapalaki sa mga ito kasama na ang mga anak niya. Ang sabi ni Chris, sinuportahan niya ako at minahal ng buong puso. Nagpalaki din siya ng 4 na magaganda at masunuring mga bata. Isang biyaya ang maging parte ng buhay ni Abby. Halatang nagpipigil lang ito na maipakita ang kanyang pagkawasak sa nangyari sa kanyang asawa. Napakabata pa nito sa edad na 28 years old. Kilalang socialite
at nabibilang sa mga elite si Abby Choi. Pero may reputasyon itong mapagkawang gawa at mabait. Ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Mocha Fang, isa ring modelo at asawa ng sikat na Hong Kong singer, ay talagang nagdadalamhati sa pagkamatay niya. Nanawagan din ito sa kanyang mga followers at na kanyang yumaong kaibigan na ipagdasal siya. Kahit hanggang ngayon ay puro heartbroken emojis ang laman na kanyang mga post sa Instagram dahil sa kanyang pagdadalamhati sa nangyari sa kanyang best friend. Palaging nakikita ang dalawa magkasama sa mga fashion events, social gatherings at mga premieres. Kahit naaresto na mga sospek, hindi pa rin tapos ang imbestigasyon. Malaking parte pa ng katawan ni Abby ang hindi pa nahanap. Nakaschedule ang sobra sa 100 Hong Kong police officers na maghahanap sa Northeast New Territories landfill para sa mga kamay at iba pang parte. Nakita kasi sa isang video na nagtatapon ng basura ang mga sospek, kaya maaring laman ng mga garbage bags ang kanyang katawan. Ang pinakamahirap na trabaho ay naiwan sa pamilya ni Abby na kailangan kilalanin ang mga bahagi ng katawan na kanilang maiipon. Nasa kulungan ngayon ang mga sospek at hindi binigyan ng posibilidad na makapagbayad ng piyansa.